So tonight, let's discuss the fate of the impeachment complaints against President Marcos. And joining us again is ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Congressman Tino is one of the endorsers of the second complaint. Good evening to you, Congressman. So, do you still have any hope that that it's still alive, as Congresswoman Luistro said, di pa naman dead? Well, formally that is true. Hindi pa tapos yung proseso. Dadaan pa to sa plenaryo. No? So, technically, that is correct. So, do you still have hopes, though, that you will get the votes in the plenary? Well, batay po sa nakita natin kanina at kahit sa reporting ng media, including your own report, ay mukhang mali po ang intindi at ang ginawa ng komite rito, no? Ang sinasabi, hindi raw napatunayan ng mga complainant at endorser ang aligasyon na may impeachable offense ang Pangulo. Wala raw ebidensya, hindi sapat ang ebidensya, and so on and so forth. Ang punto po, wala pa po tayo sa stage ng pagsumiti ng ebidensya at pag-determine kung meron bang ebidensya, sapat na ebidensya, and so on and so forth. Trabaho po yun ng respondent, in this case, presidente, at ang mga abogado niya. No? Kaya nga sinabi po natin kanina, bakit ang mga majority congressman ay tila nag-aabogado para sa presidente? Hindi yun ang layunin ng determination of sufficiency in substance. No, kung hindi, babasahin lang ang teksto ng complaint at aalamin kung ang sinasabi ba sa complaint ay mapagbabatayan ng ground for impeachment, which is betrayal of public trust. No? So yun lang. Kaya lang, sabi ko nga, mukhang desidido na hindi pa abutin doon sa aktual na investigasyon dito, no? Precisely, mga aligasyon lahat ng ito. Sinasabi na puro kayo aligasyon, no? Wala kayong ebidensya. Ang tinitingnan pa lamang po ay kung impeachable ba talaga, impeachable offense ang inyong aligasyon, no? Ang Pangulo ang sasagot kung may sapat na ebidensya ba o hindi. Hindi po yun ang trabaho ng mga kongresista. But as I said, mukhang ayaw na nilang paabutin sa yugtong yun na kailangang sumagot ang Pangulo at kailangang maglabasan na ng aktual na ebidensya. No? So, base po sa debate sa Justice Committee, yung third ground ang pinakamatindi sana na pwedeng pumasa sa sufficiency in substance. Well, yan ay isang pagtingin ng mga kasamahan natin. That was expressed by Congresswoman De Lima and Congressman Jokno. And they have basis for saying that. Of course, para sa aming mga endorsers, yung tatlong grounds separately ay sapat at matibay, you know, at magkakaugnay ang mga yon. No? However, tama rin yon na malakas at nakasasapat. Sabi nga kanina, ang threshold lang natin dito, hindi pa kung matibay ba ang ebidensya and so on and so forth. Ang sinasabi lang kung sakaling totoo yung aligasyon na sangkot sa insertion at tumanggap ng kickback ang presidente, impeachable ba to? Okay, Siyempre ang sagot, yes. No? Okay, Congressman Tino, base sa naging botohan, both doon sa first and second impeachment complaint, umaasa pa ba kayo na magkakaroon ng reversal pagdating sa plenaryo, or do you think these numbers that we saw today would reflect the numbers of the whole? Well, you know, to be frank, nung sa simula pa lang, nung inanunsyo ng House Committee on Justice Chair na
magkakaroon daw ng sunod-sunod na tatlong araw na pagdinig sa Committee on Justice sa mga impeachment complaint. Parang meron na kaming hinala, bakit parang may timetable na rito at mukhang tila may predetermined result, no, na mangyayari. So, in the end, para sa amin, medyo nakumpirma na ang intention talaga ay tapusin by the third day. No? At kahit pa anong argumento na sufficient in substance, no, batay sa sariling rules, panay ang balik nila doon sa issue ng verification based on authentic records. Sila mismo ang bumoto na sufficient inform ang complaint. So dapat ay settled na yon for this stage in the process. Yung mga pagsabi na, well, ano lang yan, hearsay lang yan, and so on and so forth, hindi po sila ang dapat gumawa nun. Ang dapat pagsabi nun ay ang presidente, ang respondent. So, kaya again, nais nilang palabasin na wala raw na patunayan ang complainants at mga endorser kanina sa mga allegations na impeachable ang mga offenses na ito, ngunit wala pa nga tayo sa yugto ng pagpapatunay, no? Ngunit hindi na pinaabot doon. Sabi nga ni Congresswoman Luistro, who's the chairwoman of the Justice Committee, this should be grounded on facts and not suspicion or politics. Pero hindi po ba very political exercise ang impeachment to begin with? Do you find any irony in that statement? Yeah, it should be grounded in facts, and I think hindi lang kami ang nagsabi, kung hindi ang ibang mga kasamahan natin na may sapat-sapat na facts na pinagbatayan ang mga aligasyon. No, ngunit diyan pumapasok ang politika. No, so hindi ba kakaila na in the end ang desisyon ay ibabatay sa numero ng boto, kaya the majority delivered as expected, which is to deny sufficiency in substance, even though napakalinaw naman na merong recitation of facts constituting betrayal of public trust, at dapat tumuloy ito sa aktual na pagdinig, no, sa mga kung totoo nga ba o hindi ang mga ito, pero hindi na pinaabot doon. Congressman, mukhang tapos na naman ang boxing. Alam na natin yan. Yun din ang mangyayari sa plenaryo. Ano ba, panghuli na lang, ano ba ang na-achieve ninyo sa paghain ng impeachment complaint na ito? What have you achieved? What we have achieved is we have laid out the central and essential role of the president in the flood control corruption scandal that took place in the 3 years of the Marcos Jr. administration. No, so ang sinasabi natin, hindi mangyayari ito nang walang alam ang presidente, bagkus alam niya, pinahintulutan niya, ginawa niyang patakaran, at siya mismo ay direktang lumahok at nakinabang mula sa corruption. Ang isa pang pinakikita nito ay ang accountability sa ngayon, no, sa so-called anti-corruption campaign na pinangungunuan umano ng Pangulo ay in the end negotiable. Nakikita natin yan halimbawa sa Senado, no, na merong Senate report, merong dapat meron daw sisingilid doon, ngunit ngayon magkakaroon ng supposedly change of leadership dahil may mga hindi masaya sa findings. So you know, walang tunay at ganap na accountability na magaganap for as long as negotiable ang usapin ng accountability. Now, this is true whether in the Senate, at sa aking pananaw, ito rin ang nakita natin
sa naging resulta ng impeachment proceeding kanina. Well, Congressman, given what we know now about how difficult the process is, just in getting the complaints to hurdle even the sufficiency in substance, what are your expectations when it comes to the impeachment complaints of Vice President Sara Duterte? Well, yun na nga, ano? I hope that, kasi endorser din kami ng complaint, the first complaint against the Vice President, no? I hope that what happened today will not come back to haunt the impeachment proceeding against the Vice President. Anong ibig ko sabihin? Kung ang husga ng publiko sa nangyari kanina ay essentially artisan ang naging ang nagdetermine ng resulta nito, no, ay at nakita nila mabilis, no, ilang araw lang ay dinismiss ito. Sa kabilang banda, kung hindi maipakita na patas ang handling sa dalawang magkaibang impeachment complaint, ay maaaring magamit, no, ang handling sa dalawang impeachment complaint para sabihin na, well, talagang ang impeachment political lang yan. So No. do you think mas talina ngayon, no, yung komite, Representative Tinio? Kasi pagdating kay Sara Duterte, everyone will be comparing, bakit dito hindi nyo pinalusot pero dito pinalusot nyo? Do you feel that it will make, hurdling through the Justice Committee of the Vice President's impeachment complaints a lot harder? Iyon na nga po ang sinasabi natin. Hindi maiiwasan na magkumpara ang publiko. Dito, sabi nyo, allegation lang ito. Bakit dun sa kabila? May ganitong allegation, and so on and so forth. So, kung hindi nga patas ang magiging handling, ay, yung buong proseso ng accountability na impeachment ay, magkakaroon ng or mapapahina, no? Naayaw nating mangyari dahil ito ang tanging mekanismo ng pagpapanagot pag pinag-uusapan natin, lalo na ang presidente, ang pinakamataas na opisyal na immune from suit. What if hindi patas pero pabor po sa gusto nyong ending, no, or sa goal ninyo? Will you still as a bloc, cry foul over that unfairness? Hindi po, speculative, no? Hindi klaro kung anong ibig sabihin ng hindi patas. Pero kung talagang lantad na lantad yung pagiging hindi patas, ay magiging malinaw na hindi katanggap-tanggap ang proseso. Walang credibility ang proseso. No? So, hindi natin gusto yan, di ba? In the same way, yan nga ang problema ngayon sa anti-corruption campaign ng Malacanang ni Pangulong Marcos. No? At tingin nila selective. No? Tingin nila merong ilang dinidiinan pero yung mga tunay na malalaking isda, pinoprotektahan. No? So, ganun din ang sinasabi natin dito sa impeachment process. No, yung executive, ang Pangulo mismo at yung mga pinakamalapit sa kanya, executive secretary, mga undersecretary na pinangalanan ng mga whistleblowers, hanggang ngayon hindi pinapaharap sa anumang investigasyon. No, so, yan ang problema ngayon ng buong anti-corruption campaign. No? Walang tiwala sa Blue Ribbon Committee. Ayun, naki-question na ngayon. May findings. Bakit papangatawanan ba nila ito? Matagal nang may question sa ICI, no? Nag-resign pa nga ang dalawa sa tatlong miyembro nito. At may question din sa ombudsman, no? Dahil bakit ilan lang ang nadidiinan, nasaan yung malalaking isda, and so on and so forth. Well, going back to the impeachment proceedings, Congressman, you did mention you are also one of the endorsers of the impeachment complaint against VP Sara. Kayo po ba ay mas confident sa complaint na ito kumpara doon sa naging complaint against President Marcos? Would you have
evidence this time to hurdle sufficiency in form and substance? Kasi nilinaw din ni Representative De Lima, ang kailangan talaga dyan is there should be a nexus between the specific acts and the impeachable offense charged. Are you confident you will be able to establish that? We were confident and are confident na sapat-sapat na na-establish yung batayan at saka yung nexus na sinasabi. Yung koneksyon ng mga ginawa ng Pangulo at saka yung impeachable ground na betrayal of public trust. Ganon din sa Vice Presidente. Pareho pong nakasasapat yan at dapat parehong pumasa hanggang sa aktual na sustansya ng proceedings. No? Yung aktual na pagdinig at pag-evaluate sa ebidensya. No? So, kaya lang, dito sa isa ay tinanggihan. No? Dito sa Vice Presidente, well, kung pagbabatayan natin na yung nakaraan na nakakuha ng more than 2/3 ng mayorya, ay tingin ko nandyan pa rin ang bilang, may bilang pa rin dyan, no? Kung bilang lang ang pag-uusapan. Pero kung sa aktual na nilalaman ng impeachment complaint, parehong nakasasapat ang mga ito. All right, we thank you for joining The Big Story, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.